Pinaka-latest. Kumpirmado na po, kanina po ayaw po nating ano 'no, ayaw pa nating, mag-live kasi hinihintay natin kung ano ba talaga yung istorya. At least kahit papaano po ngayon, malinaw na po sa'tin yung mga naganap 'no. Ah, ang totoo po naganap, sumuko at hindi po nahuli 'no, magkaibang bagay po yun, yung pagsuko at paghuli. Siyempre, nakita po natin yung relief. Sumuko po 'no, kasi gusto po nila na, ipakita po, gusto po nila para mas maganda po, mas dramatic, mas puwede nilang i-claim 'pag sinabi po kasi na nahuli, 'yan kanya-kanya ngayon na lang, kanya-kanya na pong, ang problema kasi sa press, marami po nakuryente dahil po sumunod dito kay, Benhur Abalos. Ayan po, si Benhur Abalos po ang unang pinagkunan nitong impormasyon na 'to. Nahuli na po si Apollo Kibuloy. Yan po ang post ni, Benhur Abalos, ang DILG. Siguro siya 'yan 'no? At kagyat naman po itong, alam niyo kagyat naman pong nag-unahan yung pong, mga bida-bidang media 'no, na sa post lang na 'yan ay dumami po yung kwento. Actually wala pa po nagkukuwento sa kanila, Alam kaagad nila na ito ay nahuli, hinuli daw si Pastor Kibuloy sa KOJC. Ngayon po, pahiya po yung mga nagsasabing nahuli, napahiya po yung mga nagsasabi na nahuli na o hinuli na. Ayan, dahil ang katotohanan po, ito po, katatapos ko lang pakinggan yung live po na video ng mga PNP spokesperson, 'no? Yung PNP spokes po ay napatunayan po natin, ito po yung pagkakasabi 'no, ng PNP. Siyempre kinakailangan meron sila yung dahilan 'no. Tatandaan po natin sa hearing po na ginanap ng Senado ay nanawagan din po si Senator Bato na sumuko na po sa otoridad si, Pastor Kibuloy, para matigil na rin ang, mga kaguluhan. Pero hindi po si pastor ang may kagagawan ng kaguluhan, kung hindi yun pong, pinadala po diyang sangkatutak. Okay. So ngayon po medyo mapapahinga na po ang lahat. Yung mga tao po sa KOJC, kahit po, hindi man hindi man ganyan yung inaasahan natin, mapapahinga na. Total yan naman po yung, gusto rin mangyari ni Pastor Kibuloy 'no. Hindi naman po niya dini-deny, gusto niya naman sumuko. Matiyak lang, isa lang nga yung kondisyon, matiyak lang na hindi siya ite-turn over sa United States of America. At dahil po naman sa hindi naman po talaga tinurn over lang po siya dito po sa mga kapulisan. So ngayon po kasalukuyan ay hawak na po ng kapulisan 'no, over na po sa kanila. Ang pagkakaalam po natin ay sumuko po at hindi nahuli at hindi po sa PNP, sabi po ng yung opisyal na pahayag po muna, sa opisyal na pahayag po, eh, sa tulungan ng ISAP at saka ng PNP. Pero kung susuriin po natin, kung kasama po yung PNP diyan sa pinagsukuan, dapat alam ni General Torre, 'di ba? Alam niya yung naganap. Pero, nung bandang una ini-interview siya, talagang ipaubaya na kay, DILG. So, talagang ito po ay mas pinaniniwalaan natin na pinili po ni ni Pastor Kibuloy. Nalito
ni Pastor Kibuloy na sumuko po sa AFP o sa ISAP. Dahil po sa negosasyon, ito po sinabi, negosasyon sa pagitan ng liderato ng ISAP, PNP at saka ng ni Pastor Kibuloy. So kusa po, hindi po hinuli, kusa po na sumuko ito pong si Pastor Kibuloy. Na ngayon, nakita rin po naman natin, in fairness naman po, natuwa naman po si Tory kasi tinitignan ko po yung reaction ni Tory. Pag ito naging malungkot, no? Pag malungkot po, hinayang pag naging malungkot po si Tory, hinayang po, nanghihinayang po yan sa reward. Pero dahil po masaya naman, mas nangibabaw naman, tayo naman mga tao rin tayo, no? Maganda naman yung pronouncement hindi niya naman po sinalaula. After po na sumuko si Pastor Kibuloy, maganda naman po, no? Kasi kung iba yan, kung mga talagang mga yung mga halang na talaga ang mga bituka, mabuti nga di ba? Ganun yung in-expect natin. Pero in fairness naman po, ang sinabi naman po ni General Torre, mabuti naman po. Kaya nakumpirma natin na sumuko Kasi mismo si General Torre ang nagsabi ng mga katagang ito. Kala ko nga malulungkot dahil hindi siya yung nakahawak no. Yung mga katagang mabuti naman at mabuti yung naisipan ni Pastor Kibuloy na sumuko. Hindi naman niya sinabing sumuko no, na ayan. Nasaan na ba yun? Dito arrested pa It is epal to die. He was not arrested. Ito po. Especially not by Philippine National Police. Therefore, it is epal to the highest level for Secretary Abalos. Kanya-kanya pong epal no? Ang maganda po nito, ang sinasabi nga po, mabuti po at naisipan. In fairness po kay Tory, hindi ko na makita no? Kasi masyadong hindi ko natantosan pala. Pero ang sinasabi ni Tory, mabuti po yung naisipan ni Pastor Kibuloy na yun na nga, sumuko na. Kasi hindi naman terminong sumuko no? Hindi nga po nahuli. Makulit talaga itong mga to. Sumuko po kusa. Ano natin yung mga bastos. Okay, dalawa po nung una kasi. Ito po nung una po kasi, dalawa po, hindi po pwedeng regardless yan. Hindi po pwedeng regardless, no? Magkaiba po 'yun. Magkaiba po yung sumuko sa nahuli, 'di ba? Yung nahuli po, ayaw mong sumuko. Nahuli ka. Yung sumuko po, ang dami mong binigyan ng konsiderasyon, kasama na yung mga kapulisan, kasama na yung mga tauhan niya, kasama na yung pakiusap ng mga kakampi. Kakampi po si Senator Bato kasama po yung pakiusap ng mga kakampi. Hindi po pwede na sinasabi nyo na anong tawag diyan? Hindi po magkaiba po 'yun. Ikalawang pagkakaiba po nun, hindi pwedeng ipagmalaki ng tatakbong si Abalos na yan ay kanyang achievement. Laki po nun, di ba? Hindi niya pwedeng ipagmalaki kasi kusang sumuko Ikalawa, napaka-unfair naman nun. No? Kung nung pinupuna, tandaan po ninyo si Abalos nung pinupuna, marami pong pumupuna dito po kay General Torre
sa mga paglabag na nagaganap sa KOJC. Yung paglabag po, yung overkill na nangyayari sa paglusob nila sa KOJC. Talaga namang overkill, talaga namang marami pong human rights violation na nalabag. Nung sa kainitan po niyan, imbes po na akuin ni Abalos, nilaglag niya po si Torre, di ba? Natatandaan nyo? Kaya tama po yun na sumuko para hindi siya mag-claim ng kanyang achievement na naman. Actually, wala namang achievement yan. Yung kay Alice Go nga, hindi naman niya achievement yun. Hindi po tayo ang nakahuli kay Alice Go, kundi yung, kung hindi, yun pong Indonesian government. Siyempre yan ang sasabihin mo kasi ano no? Ganun talaga, bibigatan mo yun. Kami kasi dito, natutuwa kami. Dapat natuwa din kayo. Hindi ba kayo masaya? Yan yung problema sa inyo eh. No? Masaya pa yung mga KOJC na sumuko na si Pastor. Ganun po yung mga taga-sunod eh. Leader nila yun eh. Alam ng leader nila gagawin. Sumuko siya sa AFP, sa ISAP. Tinurn over naman ni ISAP sa PNP. Wala pong problema. Pero bakit kayo naghihimutok? Kayong mga fans, no? Ano po ba talaga ang gusto niyo? Nagtataka ako rito sa takang-taka ko sa iyo, Juan de la Cruz, no? Noong hindi sumusuko si Pastor Kibuloy, pinasusuko niyo. Ngayong sumuko, parang galit ka pa rin. Bakit ka galit? Ha? Bakit ka galit, De La Cruz? Ngayong sumuko si Pastor. Di ba yan ang gusto niyo? Yan po yung pagkakaiba ng mga walang kasiyahan eh. Ang gusto nila, no? Nakikiusap pa sila noon na sumuko ka na kasi para matigil na yung gulo. Nung sumuko na, galit pa rin. Galit ka pa rin. Yung mga KOJC member nga, natuwa na eh. In fairness po, masaya po yung mga pulis. Kasi sa totoo lang, no? Kung ikaw pulis, kung ikaw pulis, may naghahamunan pa. Pwede po ba wag kayo dito, mga nervyoso po kami? Anda, lahat po na matatapang, punta po kayo sa West Philippine Sea. Dito kayo nagmamatapang. Okay. Gusto nyo ba magtago habang buhay? Yan po, alam nyo kung bakit sila masaya? Kasi tapos na drama eh. At hindi pumabor sa kanila yung resulta. Ang gusto nilang resulta, yung parang ala Saddam Hussein na makikita sa ilalim ng butas. Si Kibuloy na nakasiksik. Ayun yata yung gusto nila eh. Yung ba ang gusto niyo? Okay. Okay na po, nasa custody na po siya ngayon ng PNP. Ito po pinaka-latest, no? Ito na po ang pinaka-latest. Siya po ay hawak na ngayon ng PNP, silang 4, 5 pala. Panlima si ano. Okay, si General Torre naman, bakas na bakas naman po sa kanyang pagmumuka yung relief, no? Kasi sa totoo lang, napapahiya po, ang una po napapahiya si Torre. Di po ba? Pero yun na nga, no? Siya po yung commander on the ground, pero hindi po siya kasali sa negosasyon, no? Hindi po siya kasali. Opo, nasa PNP custody na po. Ito, sana po nakikinig tayo, no? Ito pong binabalita ko po sa inyo bago ako nag-broadcast, bago tayo nag-live. Hinintay ko po muna yung pinaka-latest. Ito na po yung kasi kanina
Magulo pa, eh. Ngayon po nagsalita na po yung PNP, ganyan po yung naganap. Okey? Ay, pahiya po ba? Bakit po masaya yung mga KOJC member? Nagdadasal na po sila ngayon. 'Di ba? Yan dapat matuwa po kayo. Ayan po kasi ang gusto niyo, eh. Ang problema kasi ng mga 'to, sumuko na po si Kibuloy, ayaw po nila. Alam niyo kung ano gusto kasi nila, yung bang parang daga si Kibuloy na naroon sa mga hukay na paghukay na ganyan, dito ka lang pala nagtatago, parang mga gano'n, 'no? Okey, so sa yung mga KOJC member lalo na po yung nakatira sa loob, 'no? Hindi po ako KOJC member. Yung mga lalo na po yung nasa loob ng, may nakatira pala diyan sa loob ng, KOJC compound na 'yan. Matatahimik na po sila for the longest time. Alam niyo po yung mga ganyang sitwasyon, nakakaburyong po 'yan. Ako mainitan lang, eh. Kumbaga mainit lang, eh. Mahirap ng ano, eh, mahirap ng napakaraming ano 'no, napakaraming demonyong taong nakapasok dito. Alam niyo po, sana isa-isa lang maging masaya lang kayo muna, 'no? Ayaw niyo ba nung nagaganap? Kasi mga KOJC members masaya. Kami pong mga sumusuporta sa mga KOJC, so kaibigan po ng mga, ni Pastor Kibuloy yung mga Duterte, kaya po kami sumusuporta sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Masaya na po kami sa nangyari. Bakit po kayong mga gusto ninyong sumuko? Opo, kulto po ako, kulto ni Digong. Hindi po nahuli, sumuko po. Okay, concentrate na po tayo rito. Ngayon, ano po yung mga napabulaanan dito 'no? Una po, yun nga po yung si General Torre, nakakaawa kasi siya yung commander dun sa ground. Wala siyang kamalay-malay na may negosasyon pala na nagaganap sa pagitan ni Pastor Kibuloy. Siguro isa po yun sa negotiation kasi hindi naman po nagbigay ng detalye yung PNP spokesperson. Basta ang sinabi niya lang nakipag-negotiate after po nilang, sabihin na nagbigay ng 24 hours, eh. Meron daw po dun na isang building 'no, na tinitiyak nila na naroon si Pastor Kibuloy kasi yun yung binabantayan na building. Di ko rin po alam, kasi ang alam ko napapasok nila lahat, nakakapaghukay nga, eh. Yun po yung yun po yung, aking, nakita ro'n 'no, na parang naitsapuwera siya nung panahon na ng negosasyon. Siguro maganda na rin yun kasi kung involved pa siya baka ayaw din, baka isa yan sa mga susuko ako pero sana hindi involved yung mga lumusob sa'min. Susuko ako pero hindi sana involved yung mga para ko lang na kinikinita, hindi naman ako kasama pero kung ako po yan gano'n po yung 'di ba? Bakit ako susuko kay General Torre? Siya yung tukoy na maraming ginawang human rights violation sa loob ng KOJC. So, pero wala po kay ano, eh, wala rin po kay Torre. Yung relief po ni Torre, alam ko po kung saan nanggagaling. Kasi habang tumatagal, si Torre po yung ano, eh, alam niyo yung dilemma ni Torre? Sa kanya lahat ang sisi, siya po inutusan siya 'no, buong akala niya talagang yung liderato nasa kanya, eh, kasi mga pronouncement, eh. Putya hindi pa po nagkakakasuhan, eh. General Torre, tinanong si General Torre pala 'no, "Papaano po 'yan yung mga kaso pong iharap sa inyo?" Ito po problema ng lahat ng kapulisan, hindi lang po si General Torre.
'pag dumating na po ng kasuhan. Kasi imagine ninyo, si Abalos hindi pa po nagkakakasuhan, ano na po pronouncement, 'di ba? Eto po, supervision lang kami, pero ang totoong binigay na po namin 'yan lahat doon kay General Torre. Siya po yung nakakaalam kung anong gagawin. Parang hugas kamay, 'no? Wala pa pong kaso-kaso 'yan, hindi pa po nakakasuhan. Ngayong kakasuhan na si General Torre, diyan mo makikita, General Torre, kung yung mga, superior mo na akala mo, o yun, talaga fall guy yan ngayon. Kasi ano po direkta nila, ngayon pa lang, nung interview kay, natatandaan niyo inano natin yan, tinapik natin yan, yung interview kay Abalos, 'no? Dun sa mga human rights violation, ano sabi ni Abalos, "Aba, ano lang kami, supervisory lang kami, pero si Torre ang bahala diyan." Oh, yun po ang problema mo ngayon, Torre. Pero okey naman kay Torre, siyempre hindi pa nagsisimula yung kasuhan, eh. Sabi niya harapin niya as they come. Basta ang importante, mukhang masayang-masaya naman si Torre. Parang ano naman 'no, bilang, general naman, parang masaya siya kasi natapos na. Regardless, ang akala ko kasi ine-expect ko, ah, masama loob kasi una, itse-puwera siya sa negotiation. Ikalawa, masama loob kasi hindi nila nahuli, sumuko. Pero yung mas sa kanya yung relief, Mas sa kanya yung, "Ay salamat natapos na." Kasi siya po talaga, 'no, hinayaan po siyang mapahiya dun, araw-araw. Sila yung binabakbakan ng mga tao ng Davao, sila yung binabakbakan ng mga KOJC member, siya yung binabakbakan ng mga KOJC supporters, 'no. Kaya mas sa tingin ko yung balita na sumuko, mas relief kay General Torre kaysa sa kung anumang emosyon. Lalo na sa mga pulis. Nakita niyo naman, 'no, 'di ba? Parang labag na sa loob nila. Ano po ba ikakanta ni Torre, binigay nga siya ng awtoridad para gawin yung lahat ng ibig sabihin diskarte ni Torre yun, eh. Yun yung nakita niyang diskarte, pero 'pag nagkasuhan ba susuportahan kaya siya niya ni Abalos, ni Marbil, at lalong-lalo na ng presidente ng Pilipinas? I doubt it, 'no? Okey, so sa isang banda, maganda na rin po na natapos na yang drama na yan, 'no? Kasi una nga, congratulations, makakabalik na po yung mga estudyante, 'no? Congratulations, magagamit na po nila yung kanilang bahay-sambahan para, sa kanilang pagsamba uli. Congratulations at, siyempre habulin na lang ngayon, kaso-kaso na po ngayon, 'di ba? Habulin nila yung mga freeze na asset. Ang dami na po nagpaliwanag niyan, 'no, hindi mo puwedeng i-freeze yung asset, iba naman po yung entity ni Pastor Kibuloy sa kanyang church, 'no. Hindi po puwede yung asset ng church. So ngayon po after po ng drama na 16 days ba o 17 days, after po ng drama na 'to, mga kaso na po ang harapan niyan, kaso ng mga KOJC laban kala Torre and, others. Kaso naman po, ng pagbawi, 'no, ng mga na-freeze na asset. Kasi bakit niyo ipe-freeze, hindi naman pag-aari ni Kibuloy yung simbahan, 'di po ba? Hindi nga po, hindi po nahuli. Ulitin ko po, 'no, hindi hindi wala po nagke-claim na abogado ko. Vlogger po ako, 'di ba?
Ngayon, kung hindi ka sanay na yung vlogger nagpapaliwanag ng ganito, eh, sanay ka kasi sa mga vlogger mong obobs, eh. Nakakita ka ng vlogger na hindi abogado na nagpapaliwanag, eh, galit ka. Hindi po binanggit kung saan po nanggaling, pero sa loob po ng KOJC, ayon po sa PNP, spokesperson sa Davao po. Okay. So, ngayon po, mababawas na po, makikita na po natin, no? Kada isang drama na nababawas dito po, kada isang drama na natatapos, balik na naman po sa tunay na problema yung mga tao. May mga komento nga dati, 'di ba? O ano na, nahuli na o sumuko na si Kibuloy. Bababa na ba presyo ng bilihin? Alam nyo, panay diversion po 'to, eh, no? Yung drama na 'yan. Sumuko na si Kibuloy. Lahat tayo nakapokus po sa mga Duterte and friends. Ngayong sumuko na po si Kibuloy, ano na po? Ano na po? Meron na po ba tayong solusyon? Ngayon po, hanggang ngayon rumaragasa pa rin yung mga hindi ko po alam, pasensya na kayo kung luma 'to nakikita kong baha. Wala po ako sa Pilipinas, eh. Kumusta na po yung baha natin? Nagkasolusyon na po ba yung 1.4 billion a day? Magagamit na po ba bilang flood control? Eh, huling balita ko, tuwang-tuwa, parang parang si Martin nag-aala ano, nag-aala ano, Kuya Will, bibigyan ko kayo ng 5,000. Bibigyan ko kayo ng 20 kilos na bigas. Ang tindi, 'no? Parang alam nyo, hindi po kayo nakaka-gain, lalo po nagagalit yung tao. Kasi ang binibigyan niyo taga Davao, yan po talaga pinakamalaking sampal po yan sa mga binabahang taga Metro Manila at Rizal. At ngayon po Pampanga, ang dami ng binabaha, 'di ba? Yan po napakalaki. Ayuda po yan, eh, 'no? Ayuda po yan. Tapos dito kayo namimigay sa Davao. Alam niyo ang problema sa ayuda, yung minsang pamimigay, mauulit po ba yan? Sabi nga ni Baste, gusto namin yan. Buwan-buwan yung bigyan yung mga taga Davao. Hindi po nila kayang buwan-buwan. In fact, hindi po nila kayang bigyan ng taga Davao ng araw-araw o buwan-buwan. In fact, hindi po nila kayang bigyan ang lahat ng taga Davao. Yan yung pagkakaiba ng ayuda ni Pangulong Duterte at ayuda nito ni Martin at ni BBM. Napakalayo po. Nakabail nga po si Castro. May Quadcom pa. 'Di ba? Mali po, eh, mali po yung direksyon, 'no? Lahat tayo nakatutok. Tuwang-tuwa po sila na na nada-divert ngayon, nahuli si Alice Go. Alice Go naman lahat. Tuwang-tuwa lang po 'yan na ang pinuputakti si Abalos. Ngayon another na naman, Abalos. Sabit ka na naman. Ang grabe kasi si Abalos, kaya ikaw ang unang nababanatan, eh, 'no? Kaya ikaw ang unang nababanatan, Abalos, kasi mahilig ka mag-claim ng tagumpay. Putya, nilaglag mo na nga si Torres sa interview mo, eh, 'di ba? Presko ng PNP sa loob daw ng KOJC nakukuha si pastor.
Tapos ang headline ng media, nahuli daw. Saan ka nakakita na nahuli na kasama ang attorney? Hindi po nahuli. Hindi, sinabi po ng PNP na nagnegosasyon. Nakipagnegosasyon po. So hindi po nahuli, sumuko po 'yun. Kung may negosasyon, meron bang nahuling nakipagnegosasyon? 'Pag nakipagnegosasyon ka po, sumuko ka. Okay, at magkaiba po 'yun, hindi po katulad ng gustong palabasin nung kanina. Katulad niyan, parehas ba yung nahuli at 'yan po. Bakit po ba mahirap po bang aminin na sumuko? Bakit po ba niyo tini-twist? Nasa PNP na po, nasa PNP custody na. Pati po yung detalye ng oras, nasabi na po ng ano kung kailan sila dumating ng Villamor Air Base, Iloilo. Kaya ka madaling mauto ng mga vlogger ni BBM,